Okay, ito na mga kabombo, wag na nating patagalin pa. Kapiling na natin sa linya ng ating komunikasyon si Ma'am Jeneline B. Celestial, ang branch manager ng NFA o National Food Authority Camarines Sur. So yan, magandang umaga po Ma'am Jeneline, and welcome po sa aming program for the very first time. Bati muna kayo ma'am sa atin pong listeners and viewers. Magandang umaga po sa ating lahat, Bombo here at sa lahat po ng inyo pong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa opportunity na to na inyo pong ma-interview. Alright, yun. Thank you very much din po ma'am sa pagpa-unlock sa interview. Anyway ma'am, ito pag-usapan natin. Una, kumusta ma'am yung sitwasyon ngayon diyan sa Kadiwa na nandyan po ngayon sa NFA? And gaano po ngayon ma'am karami yung tumutungo diyan? Kasi nung mga nakaraang araw nakita ko ma'am marami talagang tumutungo diyan para bumili ng bigas. Ngayon ma'am, kumusta na po yung sitwasyon? Gaano pa po sila ma'am karami? Ma'am Jen? Tama po yan. Ngayon po tuloy-tuloy at stable yung distribution po o pagbebenta po natin ng 20 pesos na bigas sa mga vulnerable sectors. Katunayan nga po ang ini-issue natin ngayon sa Food Terminal Incorporated, nag-i-issue po sila, nag-average sa isang araw ng 200 to 300 bags. Ilang beneficiary po ang natutugunan niya, nag-average po sa mga 1,000 po na mga bumibili kada araw. Dito lamang po yan sa Camarines Sur or NFA Compound Redemption Site. Meron pa rin po kasi tayo sa Camarines Norte. So ganyan po kadami yung namimili dito sa atin kada araw. Kaya maintindihan po natin kasi napakataas po ng presyo sa labas. Ano po yan dito po 20 pesos kada kilo, pero sa merkado po o sa mga palengke nag-average po yan o ngayon ng mga 55 pesos. So kung titingnan po natin yung diferensya po nun, nasa 35 pesos kada kilo yung natitipid po ng ating mga kababayan. Magagamit pa po nila yan sa iba pang mga gastusin. Alright, yun. Eto, Ma'am Jen, malaman namin, ito bang 20 pesos na kilo ng bigas na binibenta po natin dyan sa NFA, ito ba ma'am ay bukas po sa publiko or kahit sino ma'am pwedeng bumili or meron lang tayo ma'am specific na dapat bumili dito, Ma'am Jeneline? Opo. Ganito po yan. Sa ngayon po, mga vulnerable sectors po yung allowed na bumili nitong 20 pesos na bigas. Sino-sino po yung mga kasama dito sa vulnerable sector? Unang-una po mga senior citizens, yung pong nasa mga 4-piece beneficiaries natin, solo parent, tricycle at saka mga jeepney drivers po kasama din po dyan, at maging yun pong ating mga magsasaka, mga rice farmers, mangingisda po, fisher folks, mga farm laborers. Yan po yung mga kasama dan sa mga vulnerable sector. So ito pong sila po, meron po yung limit sa pagbili kada araw, 10 kilo po per beneficiary po. Alright, yun. Eto, Ma'am Jeneline, malaman lang din ulit namin, gaano ma'am karami yung average na volume po ng bigas na nailalabas po natin dito sa Kadiwa kada araw or siguro kada linggo? Meron ba dito ma'am quota per buyer or kahit ilan yung bilhin nila pwede? Ma'am Jen. May quota po yan o limit po kada bibili. Yun nga pong nabanggit ko, 10 kilo po kada bibili po yan na vulnerable sector. Sa individual, per individual po yan, 10 kilo kada bili. So sa isang buwan naman po, meron naman po siyang limit hanggang 30 kilograms. So, pwede siyang bumalik hanggang 3 beses na tagsa 10 kilo sa isang buwan. Ang nai-issue po natin dyan, kada araw, naglalaro po sa 200 hanggang 250 bags sa isang araw po. Alright. Dahil dito ma'am, kasi syempre nga, limited lang ma'am yung natin, yung pinagbibili, may quota lang siya.
Paano nyo dito ma'am natitiyak na hindi ito inaabuso nung ilang mga bumibili? Kasi baka abusuhin, ay, 10 kilo lang pala ang quota. Baka eto, mamaya, ngayon bibili ako ng 10 kilo, mamaya bibili na naman ako ulit. Baka naman hindi ako matandaan ito. Paano natin natitiyak ma'am na hindi ito maaabuso ng ilan? Ma'am Jeneline. Tama po yan. Isang paglilinaw din lang po na yung tungkol sa role po ng National Food Authority dito sa bentahan po ng 20 pesos na bigas. Ang role po ng National Food Authority dito ay mag-supply po ng bigas sa Food Terminal Incorporated. Sino po sila? Under po sila ng Department of Agriculture, na sila po yung nangangasiwa ng pagpapabenta noong 20 pesos na bigas doon sa mga vulnerable sectors. So doon po naman sa inyong katanungan, ang alam po namin ay controlled po nila yan, monitored, kasi meron po silang system na ini-encode po nila yung lahat ng bumibili. Meron po silang database ng doon po sila nagbabase kung itong individual na ito nakabili na, so hindi na siya pwede sa susunod na araw or kung na-meet niya na yung maximum purchase. Alright, very well said, Ma'am Jen. Eto, Ma'am Jen, malaman lang namin na ano ba ma'am ang price difference ng bigas sa Kadiwa kung i-compare natin sa palengke ngayon? And ang follow-up ko dyan, ma'am, sapat ba ito, ma'am, para makatulong sa mga consumer natin, Ma'am Jen? Opo, napakaganda po ng tanong ninyo kasi maintindihan po natin kung bakit ang ating pong mga kababayan is talagang nagkukumahog na dito bumili sa 20 pesos na bigas kasi napakamura po at kalidad pa yung bigas. So ang pag bumili po sila ng 10 kilo, 200 pesos lamang po. Pero kung ikukumpara po yan sa pamilihan, sa mga palengke, nakakatipid po sila ng around 350 to 400 sa kada 10 kilo na bigas na kanilang mabibili. So magagamit po nila yan sa iba pa nilang mga gastusin sa pamilya o sa bahay. Okay po, yun. So eto, Ma'am Jen, ngayon, may plano po ba ang NFA Kamsur na palawakin pa yung Kadiwa operations dito kung tumagal pa yung crisis sa presyo ng mga bilihin, Ma'am Jen? Tama po yan, Bombokier. Sa ngayon po, patuloy po yung coordination natin sa mga local government units kasi gusto po natin na sila ay maging katuwang din natin na mas mapalawak po yung distribution ng 20 pesos na bigas. Hindi lamang po dito sa NFA compound, maging doon po sa ating mga munisipyo para po mas malapit din sa tao yung bibilhan po nila ng murang bigas. Sa katunayan nga din po, meron din po tayong mga partner farmer cooperatives and mga Kadiwa stores na kung saan pwede din po makabili yung ating mga kababayan. Hindi lamang po dito na kumukuha din po yung ating mga farmer cooperatives. So katulong din po natin sila sa pag-distribute or pagbebenta ng murang bigas.